Idinetalya ng dalawang whistleblower ang di manoy maanumalyang paggamit ng pork barrel o Priority Development Assistance Funds o PDAF ng ilang mambabatas. Sa salaysay ng mga testigong sina Ben Hurluy at Merlina Sunyas, kapwa nila idinawit si Janet Lim Napoles na siya raw gumagawa ng mga peking NGO o foundation para tumanggap ng pork barrel funds. Iginiit naman ng kampo ni Napoles na handa silang humarap sa anumang uri ng investigasyon. May live report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, handa raw itong dalawang whistleblower na sina Ben Hurluy at Merlina Sunyas na humarap sa anumang uri ng investigasyon kaugnay ng anomalya dito sa Pork Barrel Fund. Ito daw ay para mapatunayan at makita ng publiko kung sino sa kanila nitong sina Janet Lim Napoles ang nagsasabi ng katotohanan. Narito po ang aking report. Sa 12 taong pagtatrabaho ni Merlina Sunyas sa JLN Corporation, hindi raw lingid sa kaalaman niya ang pagpapatayo ng kumpanya ng mga foundation para tumanggap ng pondo mula sa pork barrel ng ilang mga mambabatas. Pero sa pagkakaalam daw niya, nauwi lang di umano sa bulsa ni Janet Lim Napoles ang mga pondong ito. Para raw walang ebidensya, cash daw at hindi cheque kung magbigay umano ng komisyon sa ilang mga mambabatas si Napoles. Bukod dito, mga staff daw ng ilang mambabatas ang kumukuha ng pera sa opisina ni Napoles. Kung minsan kasi ma'am, kung mayroon silang incoming na pondo, mga PDAF, ayun, nagre-ready na. Kasi, kailangan ni ganito kasi may pondo si Kong. Alam niya kasi. Oo, alam niya. May pondo si Senador. Kaya dapat mag-prepare tayo ng ganito. Sa sinumpang salaysay ni Sunyas, mga empleyado ni Napoles ang ginagawa niyang opisyal sa mga itinatatag na foundation. Siya nga raw ang ginawang presidente ng People's Organization for Progress and Development Foundation Incorporated na sinasabing beneficiary umano ng maanumalyang fertilizer fund. Nauna nang sinabi ni Napoles na hindi niya personal nakakilala ang mga senador na nadadawit sa umano'y scam. Pero ayon kay Sunyas, marami raw itong kilala't kaibigan sa gobyerno kabilang ang ilang senador. Kasi kung minsan, nung mayroon kaming affairs sa office, they are invited. Ganon. Sino may mga natatanda ka? Senator Jinggoy, Senator Revilla. Kasi yun naman ang ang turing niya, parang they are parang sisters, brothers. Nauna na itinanggi ni Senador Bong Revilla ang di umani kaugnayan niya sa maanumalyang paggamit ng pork barrel. Sabay banggit na posibleng politika lang ang nasa likod ng isyung ito. Si Senador Jinggoy Estrada naman, nauna nang iginiit na hindi niya hahayaang magamit ang kanyang opisina sa panloloko. Sa isang safe house, nakausap ng GMA News si Ben Hurluy. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon para patunayan kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Sinasabi niya na wala daw siyang transact sa gobyerno. So natatawa lang ako at hinahamon ko siya at sinacheck, sabi ko, para sino kaya sa amin ang adik? Dalawa, no? At sino kaya nagsasabi sa amin ng katotohanan, no? So pwede naman yun, Ma'am Susan, mag-verify sa mga ahensya, no? Sabi ni Luy, gusto na lang sirain ni Napoles ang kanyang kredibilidad kaya sinabing adik siya. Nagpasya raw siyang umalis sa kampo ni Napoles nang dumating na ang mga reklamo sa Malampaya Fund. Sa takot daw ni Napoles na ilantad niya ang anomalya kaya ikinulong siya. So nagulat na nga lang ako, ma'am, yung ito na nga, pumutok yung Malampaya na nga na ganyan, tapos kino-confirm, oh madam, bakit nagkaganon yan? Tapos ang sabi mo, magde-deliver, bakit wala? So, alam mo yun, so doon na nag-umpisa na nagtatalo na kami ni Miss Janet Napoles. Ayon naman kay Attorney Levito Baligod, diversionary tactic ang paratang na nangingikil siya kay Napoles. Palusot na lang ni Napoles yan para ma-divert ang attention mula sa principal na issue natin. Ang issue natin ay nasaan yung pera na para sa magsasaka. Dahil sa takot daw para sa kanyang buhay, hindi na humarap sa media si Napoles. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita, we are ready to face any investigation for that matter. The only problem is we are being targeted in the bar of public opinion without proof.
Jessica, umaasa itong dalawang whistleblower na uusad ito magkakaroon ng investigasyon para malaman ng katotohanan, lalo pa nga ata ito'y matagal-tagal na panahon na rin nangyayari at hindi lang ito yung unang ika nga ay malaking anomalya na nabalita na sinasabing may kaugnayan itong si Napoles. So panahon na raw para ito'y talagang malantad at malaman ng katotohanan at managot ang dapat managot. Jessica? Okay, Susan, pero dun sa interview ni Napoles kay Vicky Morales, no, napaka-categorical at napaka-blanket nung kanyang mga sagot. Wala siyang kinalaman dyan sa anomalyang ina-allege, hindi siya nameke ng mga NGO, etc. etc. Itong mga whistleblower na nakausap mo ngayon, itong si Luy at si Sunyas, anong meron silang ebidensya? Kasi madaling ang magsalita at madaling sumagot sa mga aligasyon. Magkakatalo yan sa ebidensya. Well, sabi nung kanilang abogado, may mga nakatabi naman daw silang mga ebidensya itong si Nasunyas at itong si Luy, ano? Ito daw nandoon doon sa kanilang mga computer, ganyan. So ito daw yung maaari nilang iharap kung sakasakali na magkakaroon ng mga investigasyon at kakailanganing magharap sila ng mga ebidensya kaugnay nga nitong sinasabing napakalaking anomalya, Jessica. Okay, alam mo, interesting itong Malampaya Fund anomaly, no? Dahil alam mo, meron ng mga patayan na yan din ang nababanggit na dahilan, yung di umano anomalya sa pondo ng Malampaya, ito po yung oil wells dun po sa Palawan. Binanggit ba nila kung paano nangyari ito? Actually, nung si Sunyas, kasi si Sunyas talaga siya yung gumagawa ng mga dokumento dito, Jessica. Ang sinasabi niya, talagang yung 900 million na yon ay talagang wala daw na kinabang. Sa pagkakaalam niya, lahat ng pondong yon ay napunta kay Napoles. At ito daw yung nagtulak sa kanya at maging dito kay Luy para sila ay bumitaw na sa kampo nitong si Napoles dahil dumadating na. May mga nagrereklamo na sa kanila dahil itong mga ginamit nila mga pangalan ng ilang mga politiko, no, yung mga mayor, pinapadalhan na raw ng sulat ng COA at tinatanong kung ano na yung development doon sa mga project matapos na maibigay sa kanila yung mga pondo. So tinatanong sila. So doon daw nila sinimulang tanungin itong si Napoles at doon na sila para nagpasya na aalis na lamang sila. Ito nga yung sinasabi nitong ni Luy na nung nalaman niya to at kinukompronta, nag-aaway na sila ni Napoles, nagsimula ng ikinulong siya di umano at siya daw sinampahan na ng kasong qualified theft. Samantalang ito namang si Sunyas, dahil pati siya ay napagbintangan nakasabwat nitong si Luy, sinampahan daw siya ng, inireklamo daw siya ng carnapping nitong si Napoles dahil nga sila parang nagkasundo na aalis na lamang matapos nga na pumuputok na itong usapin ng Malampaya Fund, Jessica. Maraming salamat, Susan Enriquez.